Ng tinik ang mga freight forwarder nang ipatigil ni Pangulo Aquino mismo ang random inspection sa mga balikbayan box. May live report si June Veneracion. June? Sige, sa kabila ng mga batikos, nagpatigas pa kahapon si Customs Commissioner Alberto Lina na itutuloy niya ang random inspection sa mga balikbayan box. Pero kagabi, si Pangulong Aquino na mismo ang nagbutos kay Lina sa kanilang meeting na ipatigil ang pagbubukas sa mga balikbayan box. Dahil wala ng random inspection, ang gagamitin na lang ay ang mahigit 40 x-ray machine ng Customs para tignan ang mga container na may kargang mga balikbayan box. Bukod sa paggamit ng mga x-ray machine, gumagawa na rin daw ng paraan ng Customs para makabili ng mga sniffing dog at karagdagang CCTV camera. Bubuksan lang ang padala kapag may nasilip na kinahinala sa x-ray machine at may naamoy ang K9 unit. Umaapila si Lina sa publiko na kung may makikita taga-customs na hindi otorisadong magbubukas ng balikbayan box, magpadala ng detalye, video, litrato sa helpdesk at customs.gov.ph. Parang nabunutan naman, Jiggy, ng tinik ang mga freight forwarder. Ang Atlas Shippers International, 10 to 20% daw ang ibinaba agad ng mga kliyente nang mag-umpisang mag-random check ang customs. Kahit sariling bakura naman ni Lina sa Bureau of Customs ay may mga kontra rin sa random inspection. Dalawang mataas na opisyal ng Customs na ayaw magpabanggit ang pangalan ang nagsabi sa GMA News na maling-mali ang ginawa ni Lina. At ang masaklap, buong Customs daw ang nadamay sa ginawa niyang problema resulta ng pagbubukas ng mga balikbayan box. Sinisiga pa natin, Jiggy, na makuha ang panig ni Commissioner Lina ukol dito. Break sa Jiggy. Yun nga, no, June, pag tinatanong si Commissioner Lina kung bakit simple lang naman yung comparison ng mga OFW, bakit yung maliliit ang inuuna, bakit hindi yung malalaking smuggler, yung malalaking kargamento. Hanggang ngayon nga, ongoing pa rin yung investigation na ginagawa ng Intel ng Customs dun sa mga kasangkot sa nagpaparating na mga illegal na paputok gaya ng Piccolo. So, yun ang inaano nila parate. Bakit hindi malalaki? Bakit maliliit? Ano nagiging reaction dito ni Lina? Yan din ang kadalasang tanong kay Commissioner Lina, Jig. At even before kay Lina, bago ito kasing si Commissioner Lina ay dumating lang over the weekend galing abroad. Ang sumasagot madalas niyan ay si Commissioner Attorney Agaton Overo. Yan ang madalas natin natatanong, bakit itong mga balikbayan box, itong mga informal na shipment na ito, yung kanilang binibigyang pansin. Ang nagiging linya naman nila dyan, Jiggy, ay talaga nagpapatupad lang daw sila ng batas. At huwag naman daw sana maliitin, hindi daw maliit itong sektor na ito. At ang estimate nga nila ay nasa 600 million pesos daw ang nawawala ng mga potential na taxes and revenues dahil dito. Pero syempre, kung ikukumpara mo yung 600 million yan, kung talagang meron ng basihan yan, although natanong din natin kay Commissioner Lina kahapon na sinasabi niya, rough estimate lang yan. In fact, kung talagang kukompute daw, ay pwede pang umabot ng 1 billion yung possible revenue na makuha ng gobyerno mula dito sa mga balikbayan box na ito. Pero syempre, kung ikukumpara mo yan sa mga nababalitaan nating problema ng smuggling sa bigas, problema ng smuggling sa asukal, at iba't iba pang produkto, ay makikita naman siguro natin kung alin ang mas dapat talagang bigyan ng pansin. Jiggy. Maraming salamat, June Veneracion.